February 28, 2026, magkatuwang na naglunsad ng malawakang pag-atake ang Israel at US sa Iran. Nagresulta ito sa pagkasawi ng Supreme Leader ng bansa. Nagkaroon ng retaliation ng Iran. Inatake nito ang Israel, mga base militar ng US sa Middle East at mga assets sa Gulf region. Simula noon, lumawak na ang saklaw ng digmaan at hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin silang nagpapalitan ng mga pag-atake. Alam natin mga kapatid na matagal nang mayroong hindi pagkakaunawaan ang US at Iran, gayon din ang Iran at Israel na talaga namang wantosawa kung maglunsad ng mga missile at drone. Ngunit alam nyo ba na ang tatlong bansang ito ay dating malakas na magkaalyado, magkatuwang sila sa pagpapaunlad ng ekonomiya at nagtutulungan sa pagpapalakas ng militar. Pero paano nga ba sila naging mortal na magkaaway? Yan ang ating alamin, pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Bago ang matinding kaguluhan ng tatlong bansang ito, noong 1950s hanggang 1970s, ang Iran ay kilala bilang isa sa pinaka-pro-west na bansa sa buong Middle East at isa sa pinakamalapit na kaalyado ng United States. Sa mga panahong iyon, ang Iran ay pinamumunuan ni Shah Mohammad Reza Pahlavi na itinuturing ng maraming Western leaders bilang isang visionary at napakahalagang kasangga ng US sa gitna ng Cold War. Noong panahon ng Cold War, nangamba ang US na lalaganap sa Iran ang komunismo mula sa Soviet Union. At upang hindi ito mangyari at dahil na rin sa napakayaman ng Iran sa langis, sinuportahan ng US si Mohammad Reza Pahlavi. Tinanggap ng Iran ang suporta, tinulungan ng US ang bansa na makabuo ng malakas na ekonomiya at militar. Mula noon, napakaganda ng naging relasyon ng US at Iran at hindi lamang sa politika at militar kundi pati sa kulturang panlipunan. Halimbawa, libo-libong Iranian student ang nag-aaral sa Amerika at marami ring mga Amerikano ang naninirahan sa Iran o nagtatrabaho. Ngayon, dahil sa posisyon ng Iran bilang malakas na kasangga ng US sa rehiyon, naging kabilang ito sa pinakamalaking puwersang militar sa Persian Gulf na siya namang napapakinabangan ng US sa mga mahahalaga nitong plano laban sa impluensya ng Soviet Union. Sa parehong panahon, ang Iran at Israel ay meron ding tahimik at praktikal na ugnayan. Nagkaroon din sila ng strategic cooperation. Tumatanggap ang Iran ng mga modernong armas mula sa Israel at sa ilang pagkakataon ay nagpapalitan sila ng serbisyo at impormasyon sa intelligence. Sa kabuuan, noong panahon ng Shah o noong kapanahunan ni Shah Mohammad Reza Pahlavi, ang Iran ay hindi kaaway ng US at Israel kundi isang malakas na kaalyado ng dalawang bansa. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano itong sinasabi na Shah, kapag binanggit ang Shah Mohammad Reza Pahlavi, hindi po ito karugtong ng kanyang pangalan, kundi sa itong salitang Persian na ang ibig sabihin ay hari. Si Mohammad Reza Pahlavi mga kapatid ang huling Shah o hari ng Iran bago nagkaroon ng bagong pinuno na tinatawag naman ngayong Ayatollah na ang ibig sabihin naman ay mataas na religious leader na siya namang pag-uusapan natin mamaya. Samantala sa mga panahong yon, ang Israel ay itinatag bilang isang bagong estado noong 1948. Naitatag ito pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng mga Jewish settlers at mga kalapit na bansa sa Middle East. Ang unang Prime Minister ng Israel ay si David Ben-Gurion. Siya ang naging pangunahing tagapagtatag at leader ng bansa sa mahirap na panahong yon. Itinaguyod niya ang seguridad ng Israel, pinalakas niya ang ekonomiya at pinatibay ang diplomatikong posisyon ng bagong estado sa harap ng mga malalakas na kapitbahay na bansang Arabo. Maliit lamang ang teritoryo at populasyon ng Israel, ngunit mabilis itong nagkaroon ng malakas na militar at diplomatikong puwersa. Gumamit ito ng modernong taktika, intelligence network at nakikipag-alyansa sa malakas na bansa upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang ni David Ben-Gurion ay ang pagpapalakas ng relasyon sa US na tumutulong sa kanila sa pagbuo ng mga military program, pagbibigay ng armas at pagpapalakas ng intelligence infrastructure. Mula sa mga panahong iyon, naging matatag ang relasyon ng Israel sa US at nagsilbing backbone sa patuloy nitong seguridad at kapangyarihan sa rehiyon. Bukod sa tulong militar, nakakatanggap din ang Israel ng political support sa United Nations at sa iba pang international arenas. Dahil dito, nagkaroon sila ng bentahe sa mga diplomatikong negosasyon sa pagitan ng mga bansa sa Middle East. Ngayon, ang US naman sa mga panahong iyon ay lumalawak ng impluensya bilang isang global superpower. Naging sentro ng kanilang mga interest ang Middle East dahil sa dami ng langis at ang pagiging mahalaga nito sa geopolitics. Naging priority ng US ang pagkuha ng kontrol o impluensya sa Persian Gulf, bukod kasi sa ayaw nilang mahulog ito sa impluensya ng Soviet Union sa konteksto ng Cold War. Dito nakukuha ang napakaraming volume ng oil export. Dahil dito, naging malapit na kaalyado ang US sa parehong Israel at Iran bago pa man tuluyang mag-init ang tensyon. Sa Iran, naging tuloy-tuloy ang aksis ng US sa langis at naitatag ang isang pro-West na pamahalaan at napanatili ang balanse ng kapangyarihan. Sa ilalim ng pamumuno ni Shah Mohammad Reza Pahlavi, maraming nabili ng mga high-tech military equipment ang Iran mula sa American company. Bahagi ito sa mga plano ng US na panatilihin ang kapayapaan sa mga ruta ng langis at hadlangan ng paglaganap ng komunismo.
Sa panahong yon, napakasimple ng Middle East at napaka-predictable kumpara sa kasalukuyan, bagamat may mga tensyon na noon sa pagitan ng mga bansang Arabo at Israel. Ngunit hindi pa ganoon kalawak at katindi ang mga direktang open conflict sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran mismo. Ang kanilang relasyon ay nakabatay pa sa mutual interest o mga alyansang pang-Cold War strategy, pag-iingat sa seguridad ng langis at pagtutulungan laban sa komunismo. Ngunit noong 1979, nabago ang takbo ng kasaysayan ng Iran at buong Middle East nang maganap ang Iranian Revolution. Isa itong malawakang pag-aalsa sa Iran na naging dahilan sa pagpapatalsik sa monarkiya ng Shah Mohammad Reza Pahlavi at naging simula ng pagtatag ng isang bagong estado ng Islam sa ilalim ng Ayatollah na si Ruhollah Khomeini. Bilang bagong pinuno, tinawag si Ruhollah Khomeini na Supreme Leader o ang taong may pinakamakapangyarihang posisyon sa bansa. Pinangunahan niya ang pagtatag ng Islamic Revolution ng Iran. Ang kanyang relihiyosong doktrina na Shiite Islam ay naging pundasyon ng pamahalaan at batas. Mula noon, dumistansya na ang Iran sa mga dating kaalyadong Western powers, lalo na ang United States na tinatawag ng bagong liderato na Great Satan dahil sa kanilang suportang ibinigay sa dating leader at malalim na impluensya sa politika ng Iran. Kasama sa bagong iduluhiya ng liderato ni Ruhollah Khomeini ay ang matinding pagsusulong ng anti-Western na mga pananaw. Halimbawa, iniimpluwensyahan niya ang mga Iranian ng Estados Unidos at iba pang imperialistang bansa ay mga banta sa soberanya at relihiyosong pagkakakilanlan ng Iran. Kalaunan, ang bagong pamunuan ay lumayo na rin sa relasyon nito sa Israel. Tinawag na rin noon ni Ruhollah Khomeini ang Israel na Little Satan at ideolohikal na kaaway dahil sa pagiging malapit nitong kaalyado ng Estados Unidos at pakikipaglaban umano sa mga bansang Arabo o sa mga Muslim. Agad pinutol ng Iran ang lahat ng formal na ugnayan sa Israel. Isinara nila ang embahada at sinimula ng suporta sa mga grupong militante na tutol sa Israel bilang bahagi ng kanilang bagong panlabas na pulisiya. At doon na nagsimula ang pagiging mortal na magkaaway ng US, Israel at Iran. Sa parehong taon ng revolusyon, naganap din ang Iran hostage crisis. Isa ito sa pinakamalaking krisis sa modernong kasaysayan ng relasyon ng Estados Unidos at Iran. Nangyari ito noong November 4, 1979 nang salakay ng US Embassy sa Tehran ng isang militanteng grupo ng mga Iranian student na kilala bilang Muslim Student Followers of the Imam's Line. Dinakip ng mga ito ang 66 na mga Amerikanong nasa loob, kabilang ang mga diplomat at iba pang empleyado bilang protesta sa US dahil sa pagpayag nito na ipagamot sa Amerika ang dating pinuno ng Iran na si Reza Pahlavi. Iniisip kasi nila na parang pinoprotektahan ng US ang kanilang dating pinuno, kaya ang kanilang demand ay ibalik ang Shah sa Iran para doon litisin. Sa 66 na mga Amerikanong dinakip, 52 sa mga ito ang nanatiling hawak ng mga hostage sa loob ng mahigit isang taon mula ito 1979 hanggang January 20, 1981 na nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang naturang krisis ay nagkaroon ng napakalaking ambag upang magkaroon ng pangmatagalang pagkasira ang ugnayan ng US at Iran. Naging dahilan din ito ng kanilang hindi na muling pagkakaroon ng normal na diplomatic relation sa loob ng mga dekada. Mula noong 1980s, hindi pa nagsisimula ang isang open full-scale war sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ngunit lumalaganap na ang tinatawag na shadow wars. Ito yung mga lihim na labanan na nagaganap sa pagitan ng mga bansang ito, gaya ng pang-iispiya, cyber operations, targeted killings, mga sabotahe at intelligence warfare. Unti-unti itong nagpapalalim sa kanilang hindi pagkakaunawaan at pagkakaroon ng takot o pangamba sa isa't isa. Ang tinatawag na shadow war sa pagitan ng mga bansang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-eliminate sa mga nuclear scientists o mga cyber attacks. Naging simula na rin ito ng pagbibigay ng suporta sa mga proxy groups o mga militanteng grupo na may interest laban sa ibang bansa. Halimbawa, sinusuportahan ng Iran ang mga grupong katulad ng Hezbollah sa Lebanon at iba pang mga armadong grupo na kontrahin ang impluensya ng Israel sa Middle East, habang ang US ay patuloy naman na nagbibigay ng intelligence at kagamitan sa kanilang mga kaalyado. Dahil dito, nagkaroon ng kultura ng mistrust at pag-alerto sa magkabilang panig at ang mga lihim na operasyon at shadow warfare na ito ay unti-unting nagtransform sa isang mahigpit at mahabang tensyon at konfrontasyon. Humantong na rin ito sa tuluyang pagkasira ng ugnayan ng US, Israel at Iran at naging simula sa mas malawak at open conflict na nararanasan natin ngayon. Noong early 2000, lumabas sa publiko ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa nuclear program ng Iran. Inamin ng mga ito na mayroon na silang mga pasilidad na itinayo sa Natanz at iba pang enrichment site na dati nitong itinatago mula sa international observers. Nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa Israel. Matagal na kasi nilang tinitignan na kapag nagkaroon ng nuclear capability ang Iran, magiging isa itong malaking banta sa pag-iral ng kanilang estado dahil sa kasaysayan ng mga pahayag at mapanganib na postura ng Iranian leadership tungkol sa Israel. Para naman sa Estados Unidos, ang pagkakaroon ng Iran ng potensyal na makabuo ng mas mataas na antas ng enriched uranium ay napakamapanganib dahil anumang oras maaari nang makabuo ang Iran ng isang nuclear na armas.
Maraming bansa ang nagpahayag ng takot na kung papayagan ng Iran na magkaroon ng kakayahang gumawa ng nuclear weapon, tataas ang panganib ng nuclear proliferation o yung mga bansa na magkakaroon ng nuclear weapon, hindi lang sa gitnang silangan kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng mundo. Bilang tugon, pinatawa ng US at iba pang mga bansa ang Iran ng mga sanksyon at iba pang uri ng pressure upang mapigilan ang paglago ng kanilang nuclear activities. Kasama na rito ang pagpasa ng mga resolusyon ng United Nations upang patawan ng Iran ng mga economic sanction bilang bahagi ng diplomatic pressure. Dito rin nabuo ang 2015 Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA o mas kilala sa tawag bilang Iran Nuclear Deal sa ilalim ng administrasyon ni US President Barack Obama. Isa itong kasunduan ng Estados Unidos, United Kingdom, France, Germany, Russia at China na mayroong layuning limitahan at i-monitor ang nuclear program ng Iran para hindi ito makabuo ng nuclear weapon kapalit ng pag-alis ng mga international sanction na nagpapahirap sa ekonomiya ng bansa. Ngunit noong 2018, nag-withdraw sa kasunduan ng Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump at muling binanata ng matinding economic sanction ng Iran. Dahil dito, unti-unting inalis ng Iran ang mga limitasyon sa kanilang nuclear program at muling pinalakas ang uranium enrichment, lalong nawala ang tiwala ng Israel at mga Western powers sa Iran at ang usapin sa nuclear program ay naging sentro ng geopolitical issues sa pagitan ng Iran, US at Israel. Ang takot ng Israel at US na baka magkaroon ng nuclear weapon ng Iran ang siyang nagtulak na lalong presyorin ng bansa. Sa kasalukuyang panahon, isa sa mga pinakamakapangyarihang leader sa Middle East ay si Benjamin Netanyahu. Kilala ang taong ito sa pagiging matatag at pagkakaroon ng mabagsik na pananaw pagdating sa seguridad ng Israel. Ang pangunahing layunin ng kanyang administrasyon ay hadlangan ang pag-angat ng Iran bilang isang nuclear threat at siguraduhin hindi ito magkakaroon ng kakayahang gumawa ng mga nuclear weapon na maaaring gamitin laban sa Israel. Paulit-ulit niyang binibigyang diin na ang Iran ay gustong magkaroon ng kakayahang bombang nuklear na direktang banta sa kaligtasan ng bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Benjamin Netanyahu, ang Israel ay aktibong nagsasagawa ng mga military at intel operation upang bawasan ang kapasidad ng Iran na magkaroon ng banta sa rehiyon. Sa Iran mga kapatid, sa loob ng maraming dekada bago ang kasalukuyang digmaan, si Ali Khamenei ang naging pinakamakapangyarihang leader ng bansa at isa sa mga pinakamahalagang figura ng modernong foreign policy ng bansa. Bilang supreme leader, hawak niya ang kontrol ng politika, gayon din ang seguridad, militar at direksyon ng bansa mula pa noong huling bahagi ng 1980s hanggang sa kanyang kamatayan nito lang 2026. Sa kanyang pamumuno, naging sentro ng kanyang patakaran ang matibay na anti-Western at anti-Israel stance bilang batayan ng kanilang foreign policy at pambansang identity. Mariin niyang tinututulan ang mga patakarang binabalak ng Estados Unidos sa rehiyon, partikular ang suporta nito sa Israel at ang pagkakaroon ng military presence sa gitnang silangan. Iniisip ni Khamenei na ang US ay isang dayuhang puwersa lamang na nakikialam sa soberanya ng Iran at nagtatangkang palitan o bawasan ang impluensya ng Islamic Republic. Sinusuportahan niya ang pagbuo at pagpapalakas ng Islamic Revolutionary Guard Corps bilang pangunahing instrumento ng panloob at panlabas na kapangyarihan ng Iran. Sa kanyang panahon, naging malakas ang papel ng IRGC sa paghubog ng foreign policy sa pakikipaglaban sa mga proxy conflict sa Iraq, Syria, Lebanon at iba pang bahagi ng rehiyon kung saan tinutulungan nila ang mga grupong tulad ng Hezbollah at iba pang militante na tutol sa Israel at sa presensya ng US. Isa rin sa mga kilalang pahayag ni Khamenei ay ang pagsasabing hindi dapat umiiral ang Israel at ang Zionist system ay isang cancerous tumor na dapat mawala sa rehiyon. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding galit sa Israel. Sa kasalukuyan ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran ay humantong na sa isang aktwal na digmaan na sumiklab noong February 28, 2026. Sa araw na iyon, inilunsad ng US at Israel ang isang malawakang pag-atake sa Iran. Tinarget nila hindi lamang ang mga lugar kung saan naroon ang mga missile at military infrastructure ng bansa, kundi pati na rin ang mga sentro ng command at leadership ng Iran, kabilang ang compound ng Supreme Leader na napatay noong unang araw ng opensiba. Bilang tugon, nagsagawa naman ng Iran ng mga missile at drone attacks laban sa Israel at sa mga military bases ng US sa buong Middle East, kabilang ang mga Gulf state na lalo pang nagpalala ng gulo at panganib sa buong rehiyon. Daan-daang missile at drones ang inilunsad ng Iran. Layunin nitong wasakin ang mga military infrastructure at iba pang mahahalagang target na may kaugnayan sa US at Israel. Ang kasalukuyang digmaan ay unti-unti nang umabot sa ibang bansa sa Gulf region. Inatake na rin ng Iran ang Qatar, Bahrain, United Arab Emirates at Kuwait na mayroong strategic na lokasyon sa mga oil routes at shipping lanes. Isa sa mga pinaka-critical na epekto ng labanan ay ang sitwasyon ngayon sa Strait of Hormuz na isang pangunahing oil choke point na ginagamit ng global oil trade. Ang ginagawang blockade o disruption ng Iran sa mga rutang ito ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at malaking epekto sa global economy. Bukod sa ekonomiya, lumalaki rin ang panganib na ang buong Middle East ay maging full-scale battlefield. Maaring mahila sa conflict ang mga bansa sa rehiyon bilang proteksyon sa sarili o bilang parte ng alliances sa US o Iran.
Sa huli mga kapatid, ang pinakadahilan kung bakit nagiging mortal na magkaaway ang Estados Unidos, Israel at Iran ay hindi lang basta resulta ng iisang pangyayari. Ito ay bunga ng mahabang kasaysayan ng conflict dahil sa ideolohiya ng Iran laban sa Israel at US, strategic rivalry ng US at Iran, at takot ng Israel sa pagiging banta ng Iran dahil sa nuclear program na unti-unting humantong sa isang aktwal na digmaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?